Multo ng Oryoku Maru, the Hell Ship in Subic, matapos ang dekadang paglilingkod sa Navy, nagretiro na si Cap. James Carter. Bilang bahagi ng kanyang bagong buhay, sumama siya sa isang luxury cruise na dumaong sa Subic Bay, isang lugar na minsan ay bahagi ng kasaysayan ng digmaan. Hindi niya maipaliwanag, pero habang bumababa ng barko, tila may bumigat sa kanyang dibdib. Ang hangin ay may kakaibang lamig, at ang bawat hakbang niya sa lupa ng Subic ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kaba. Habang naglalakad siya sa may Oryoku Maru Monument, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Isang malakas na alon ng emosyon ang bumalot sa kanya, at sa isang iglap, isang flashback ng mga alaala ang sumulpot sa kanyang isipan, mga sigaw ng mga sundalo, mga katawan na nagkakagulo sa loob ng isang lumulubog na barko, at ang malupit na dagat na pilit siyang hinihila pababa. Hindi possible. Napasigaw siya, pero sa kanyang paningin, wala ng modernong Subic Bay, isa na itong impyerno ng digmaan. Nakikita niya ang sarili niyang nakagapos sa isang lumulubog na barko, kasamang naghihinalo ang daan-daang sundalo. Ang tubig ay patuloy na pumapasok, at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakawala sa tanikala. Ito ang Oryoku Maru, ang impyernong barko ng mga bihag ng digmaan. Napagtanto niya. Isa siya sa mga sundalong namatay rito noong The Oryoku Maru was a Japanese passenger cargo ship infamously used as a hell ship during World War II to transport Allied prisoners of war, POWs, under brutal conditions. On December 13 to 15, 1944, while anchored in Subic Bay, Philippines, it was attacked by U.S. Navy aircraft from Task Force 38 targeting Japanese vessels. The ship carried approximately 620 Allied POWs, mostly American, along with British, Dutch, and others, crammed into suffocating holds with minimal food, water, or sanitation. The bombing caused the ship to sink, killing around 300 POWs either during the attack or from drowning/exposure afterward. Survivors endured further horrors. Many were marched to San Fernando and later transferred to other hell ships, where additional deaths occurred. The Oryoku Maru incident remains a stark symbol of wartime atrocities, illustrating the extreme suffering inflicted on POWs by Japanese Namumbalik ang takot at sindak sa mga napagdaan ng gyera ni Captain Carter. Nabini siya sa mga hiyawan at sunod-sunod na pagsabog ng mga bomba. Sinubukan niyang sumigaw, subalit tubig ang pumapasok sa kanyang bibig. Ramdam niya ang malamig at mabigat na yakap ng kamatayan, at sa huling sandali ng kanyang paghihirap, biglang isang kamay. Are you okay? Napadilat siya at bumalik sa realidad. Sa harap niya ay isang batang American, isang dalagang may mapupungay na mata, ngunit baka sa kanyang mukha ang lungkot at pagod sa buhay. Nakaayos siya ng formal, ngunit hindi maitatangging bahagi siya ng madilim na mundo ng Subic. Ang prostitution trade na naging bahagi ng lungsod matapos ang presensya ng mga dayuhan. Nanginginig siya at hinal na hinal. The war. Napayuko ang dalaga. The ship. Hindi lang I kayo, drowned sir. in Oryoku. Marami rin kaming nalunod sa buhay na to, pero wala nang gustong sumagip sa amin. Iniwan kami ng aming amang sundalong Amerikano na tulad nyo. Hindi man lamang namin siya nakilala. Matapos po ang gyera, naging ulila na po kami at walang nakadis ng magulang. Maluha-luhang sambit ng dalaga. Sa sobrang tagal na destino ni Carter noon sa Pilipinas, nakakaintindi na siya at nakapagsasalita ng Tagalog. Noon pa man, nahahabag at nauunawaan na niya ang kalagayan doon ng Pinot. Sa sandaling iyon, dagling natunaw ang puso niya sa kwento ng dalaga. Nagbago ang pananaw ni Carter. Sa kanyang unang tingin, isa lang siyang ordinaryong babae sa kalsada. Pero sa kanyang mga mata, isa itong kaluluwang nangangailangan ng pag-ahon at pagkalinga. Anong pangalan mo, iha? Tanong niya. Angela po, bihasa pala kayong magtagamay nitong nanglinig at sa kanyang isip. Hindi ito kamay ng isang taong pang-entertainment lamang. May lambing ito, may haplos ng tunay na pag-aruga. May tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Mga natural na katangiang alam niyang marami ang nangangailangan at hindi basta-basta trabaho lamang. May pangarap ka ba, Angela? May alam ka bang ibang trabaho maliban sa pagiging entertainer? Tanong ng Amerikano, bagamat hirap magtagalog. Tumango ang dalaga. Gusto ko pong makatulong sa aking pamilya at sa aking kapwa. If I will be given chance, kahit na caregiver lang po. I love elderly people and kids. Sagot ng dalaga. You truly are a natural helping hand. Mula noong araw na yon, tinulungan ni Carter si Angela na makalaya mula sa madilim niyang mundo ng prostitusyon. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, naisama niya ito sa isang UNICEF mission bilang isang caregiver, isang papel na tila naging tagapag-alaga si Angela sa mga biktima ng digmaan, lalo na sa mga kababaihan at bata. Isa siyang buhay na patunay na may pag-asa pa kahit sa mga nalugmok sa dilim. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago. Tuwing ipipikit ni Captain Carter ang kanyang mga mata, naririnig pa rin niya ang paghiyaw ng mga sundalo, ang
pagkabog ng lumulubog na barko, at ang malamig na dagat na pilit siyang hinihila pababa. Sa kanyang pakiwari isa siyang reincarnation ng sundalong namatay sa barko ng Oryoko Maru, isang bangungot na di niya malilimutan kailanman. Horrors, the lake will haunt us forever. Hanggat hindi natututo ang sangkatauhan na ang gyera, ay walang mabuting idinudulot kundi pagkawasak, kamatayan lamang. Dayan.